Welcome to govlearn.ph. This is a learning space for people who serve, people who plan to serve, and people who want to understand how public service really works. Dito, pinag-uusapan namin ang rules, systems, skills, and decisions. Hindi lang concepts. Totoong trabaho, totoong lessons, totoong pananagutan. govlearn.ph exists to support ethical and competent public service. Naniniwala kami na learning protects people, learning strengthens institutions, learning improves service. Salamat sa pagiging bahagi ng sesyon na ito. Makinig tayo, matuto tayo, maglingkod tayo ng mas maayos. Paalala sa mga manonood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Pinapayuhan ang mga manonood na gumamit ng wastong pagpapasya. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to govlearn.ph. This is Lingkod Bayan Unfiltered Season 2. Actually, this episode is our season ender episode. Usapang totoo sa serbisyo publiko, walang script, walang paligoy-ligoy, walang press release. Dito, hindi lang natin tinitignan ang posisyon, kundi ang mga desisyon, proseso at aral sa likod ng aktual na serbisyo. Ang ating pumakpanayam ngayong araw ay, ito po ay actually isang karangalan para sa atin po dito sa govlearn.ph at sa ating lahat na nakikinig at na nanonood ngayon. Ang makakasama po natin ang kauna-unahang babaeng Chief Justice ng Pilipinas at ng buong East Asia at ang pinakabatang naging pinuno ng modernong hudikatura ng bansa. Mula sa simpleng pinagmulan, nagtapos siya bilang valedictorian ng UP College of Law at kalaunan ay nagtapos ng Master of Laws sa University of Michigan na may specialization sa Economics and International Trade Law. Bago siya naging Chief Justice, nagturo siya sa University of the Philippines sa loob ng halos 2 dekada. Nagsilbing legal counsel sa World Trade Organization sa Geneva at naging bahagi ng mahahalagang international negotiations at legal proceedings. Sa kanyang panunungkulan bilang Chief Justice, isinulong niya ang judicial modernization, access to justice, at mga reformang naglalayong gawing mas bukas at mas responsive ang hudikatura para sa ordinaryong Pilipino. Patuloy rin niyang ipinaglalaban ang kahalagahan ng rule of law, katotohanan, accountability, at constitutional integrity. Sa kasalukuyan, aktibo po ang ating mga kapanayam sa pagsusulong ng civic engagement, moral courage at leadership para sa mas makatarungan at mas makataong lipunan. Mga kababayan, mga kalingkod bayan, former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga sa iyo, Doc Ron, at sa iyong mga nakikinig at nanonood ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan po. Simulan po natin sa the person behind the title. Chief Justice, maari po ba ninyong ibahagi ang inyong journey mula sa pagiging scholar hanggang sa pagiging Chief Justice ng Pilipinas? Yung aking journey, syempre, nagsimula sa aking kamulatan sa mundo. Simpleng public school teacher ang nanay ko at ang tatay ko. Minsan may negosyo, minsan wala. So, ang payak na pinanggalingan ko ay nagmulat sa akin sa mga day-to-day realities. Kasama na yung kakulangan ng katarungan malimit sa mga simpleng tao. At dahil ako'y pinalad na lagi akong scholar, nakaakyat ako hanggang sa mga eskwelahan gaya ng Ateneo on full scholarship, UP, and then eventually landing at the top of the class. And then from there on, dinala ako ng ating kabutihang Panginoon sa iba't ibang larangan, including international law and including being the executive director of AIM's Policy Center. So very holistic ang pinanggalingan ko. At nung ako ay natalaga na isang associate justice, pinakita ko naman ang independence
ng konsyensya na naghahanap talaga ng batayan na kayang tanggapin ng buong bayan kasi ayon to sa konstitusyon at sa malinaw na pagdedesisyon ukol sa tama. Until after 2 years, itinalaga ako ng Presidente Aquino na kauna-unahang babae sa buong Southeast Asia at sa Pilipinas na Chief Justice at nakatulong ng husto. Dr. Ron, yung aking payak na pinamula, napakagandang platform to for a fight for justice. Salamat. Opo. Actually, sa mga nanonood at nakikinig po ngayon, na-meet ko po si CJ Sereno nung 2018 pa, no, sa CCP. Napakatagal ng panahon. At doon po sa pagbabahagi po ninyo, sa inyong pananaw po, paano po hinubog ng inyong personal experiences ang inyong leadership at paninindigan? Ang inuna ko noong ako ay punong hukom ay ang pagpapagaan ng mga mabibigat na proseso na dati ay nakakadeter sa mga mahihirap nating kababayan na magkaroon ng access to justice. Halimbawa, Ron, ang isa sa pinaka-iniiyak ng puso ko noon, 97% of the detainees na naghihintay ng paglilitis, wala pang conviction, no? Ang nakakulong ay galing sa mga napakahihirap na pamilya ng mga daily wage workers. At ang alam ko na pag bawat araw na kinulong mga isang ama, lalong-lalo na ang mga inosente, nawawalan kagad ng kabuhayan at pag-asa ang kanilang pamilya. Hindi makatrabaho si nanay kung siya ay kumukuha ng labada, hindi makapag-aral ang mga anak, at tumitigil sa pag-aaral hanggang lilipat na lang ulit, babalik sa probinsya, puputulin nilang kanilang mga pangarap at doon ay magkakaroon ng kabiyakan ng pamilya. So sinabi ko, hindi pwedeng ang justice system natin ang mismong nang-aapi sa mahihirap. Parang napaka-unjust. So inuna ko yun sa lahat ng reforms, inuna ko pagaanin ang mabibigat na kapasana ng justice system. So inuna ko rin yung pagbilang ng ating mga prisoners sa detention center. I made sure, dati wala silang tarheta na bawat isa. Everyone has to have a card para walang nawawalang prisoner. At require ko noon na ang bawat executive judge ay bibisita talaga at titingnan ang kondisyon ng ating mga kababayan. Kasi lalong nakakabiyak ng puso yung fact na more than 85%, kung hindi ba nga 87%, ang chance na makakonvict yung ating mga prisoners detained of liberty. Ibig sabihin, we are unjust. To that great extent, mga 90% injustice ang nadadaanan nila. So ang leadership style ko, unang-una, priority ay sa mga mahihirap. Pangalawa, unahin ang simpleng pamumuhay. Ako mismo ang nagtalaga ng sabi ko, dahil tayo ang hudikatura, tayo ang magtatala ng best standard. Anong ibig sabihin ng golden standard na tinukoy ko noon? Simpleng pamumuhay at mag-make sure na ang bawat singko na ini-entrust sa atin ng gobyerno ay kaya nating i-account for. Kasi hindi namin pera yon, pera ng taong bayan. And kami dapat ang pinakamahusay na sumusunod sa mga accounting rules. And third, dapat long-term ang tingin ko. Kasi kung hindi aayusin ang mga structural problems sa judiciary, lagi na lang paikot-ikot, pahirap ng pahirap, humingi ng tulong sa judiciary at lalong mawawalan ng pag-asa ang ating mga kababayan. At magkakaroon ng justification tuloy yung mga pag-aaklas, pagre-rebelyon, at pagwawalang bahala ng mga batas at mga rules dahil sa wala namang example na sineset sa government. So yun, no? Tatlong very important rules na nag-push sa aking leadership for 5 years and 9 months. Napakaganda po nun, CJ Sereno, no? Talagang inilapit sa taong bayan, inilapit lalo doon sa mga nakapiitan, no? Yung mga detainee natin, mga persons deprived with liberty, yung justice system, no? Kasi 'di ba, madalas po ang tingin ng taong bayan sa justice ay para lang sa mayaman, ang hustisya ay para lang sa may pera. Pero sa ginawa po ninyo, naramdaman na may hustisya pa, meron pa, no? Pero bilang kauna-unahang babaeng Chief Justice ng Pilipinas at East Asia po, ano po eto pupunta po tayo dito, no? Ano Sige. yung pinakamalaking hamon po na inyong hinarap sa posisyon?
Alam mo, I want to come to something na masyadong practical, no? Ang pinakamahirap na part ng aking leadership as a female Chief Justice ay yung pagsusuot, baka matawang mga kababayan natin, pagsusuot ng Filipiniana, tatayo sa stage ng mga ilang oras, hindi madaling isuot yon, pero kailangan mong bigyan ng karangalan yung ating national costume sa mga lalo na sa flag racing, sa mga Philippine Independence Day celebration. Gusto kasi nila talaga ng simbolo ng bayan. Kaya nagsasabi ako, kailangan slowly evolve natin para kayanin naman. So, ang ang mga biro ko, gusto ko lang makita niyo how human we are. Binibiro ko talaga yung mga kasama kong lalaki. Sabi ko, kayo, ang dali-dali ng buhay niyo, maliligo lang kayo, tapos magsusuot ng Amerikana o barong, okay na kayo. Tapos hindi nyo kailangan ayusin ang buong image nyo. Pero kami, may mga expectations ang taong bayan. Hindi iyon biro-biro, pero ito ay pagpapakita na napakagaling pala ng Pilipina. Biruin mo, hindi lang ako kailangang mag-preside over a male-dominated 15-man court. No? Iisa lang ang kasama ko noon na babae. Dalawa kami out of 15. Siyempre, ang mga jokes ng mga lalaki minsan hindi talaga bagay sa sabihin na natin sa Filipina context, pero I went beyond that at sinasabi ko focus tayo sa trabaho. That was one challenge. The other challenge was generational, Ron, because I was 14 years younger than even some of my colleagues. Yung jokes nila hindi ko nakukuha. So sabi ko, grabe, yung mga kwento nila, hindi ko ever pa nakita. So, but I just learned to enjoy the good spirit of the camaraderie. And then I try to make sure na yung tendency kasi ng mga lalaki na mayroong parang male joke, may mga, may mga secret meaning. I try to show na hindi sa akin approve yun. Tahimik lang ako pag ganon. Kasi hindi naman nila pwedeng nag-drop ng mga jokes na hindi dignified. So I made sure na in a silent body language way, hindi ako agree doon. So those were the challenges. But when it comes to intellectual heft, Ron, ang babae ay kasing sharp ng lalaki. At may mga argumento ang hindi talaga mapapalampas ang isang principled mind at lalo na pag very articulate, hindi talaga niya palalampasin. So, yun ang mga parang masasabi natin na female considerations kasi pagdating ko pa sa bahay, I will make sure ano ang pagkain, how was everybody, kumusta yung mga apo ko, kumusta yung mga anak ko. I would still go through a checklist. And I would still go over the weekend kung anong pamimilihin. Although I had a very capable household staff, still, ang hinihintay pa rin niya is are the set of instructions coming from me. So, parang double burden. So, ang dapat ayusin natin ay yung mga lalaki, turuan lalo ng pag-share ng burden sa bahay para yung mga asawa nila, should their wives have a career outside, fair naman yon. So, with all due respect to my husband, he tried to really help so much. And he's the one really carrying the burden now since I left the court. Ang ganda po nun, ano. Kasi kami po, no, na nakikita, naku, masyadong mga seryoso siguro itong mga justices natin, ano. Pero yun, may mga biruan din po palang nangyayari. Pero yun nga, no, dapat ay hindi nakaka-degrade at hindi quote-unquote, hindi nakakabastos, no, sa mga kababaihan. At Yan. eto po CJ, no, nangyayari po ngayon sa Pilipinas. Let's talk about public trust. Kasi ang dami pong mga nangyayari nitong mga nagdaang araw. Pero sa tingin nyo po, ano, paano po maibabalik at mapapalakas ang tiwala ng mamamayan sa justice system at sa public institutions, lalo sa mga nangyayaring gulo ngayon? May, syempre importante yung institutions themselves, no? Ay magpakita na they deserve the trust of the public. Yan ang unang-una. Sa kanilang bigger burden. Pero sa akin, I will not wait for that na tumino ang gobyerno. Kasi I keep on going around the country telling the young people that
their time is about to come to take the reins of government. So ang ginagawa namin is really at unang-una itatak yung identity nila na double, no? Unang-una image bearer sila ng Diyos at very fair naman yon kasi 93% of us, of our people, young people believe in an almighty God who created them. Kasi yun ang percentage ng survey natin. So, it's very appropriate to show Genesis 1 showing that they are image bearers of God. From there, dinidikit ko yun sa sovereign Filipino identity ng mga kabataan. Sabi ko, hindi default yung wag mag-participate. In fact, ang primary responsibility ng bawat isa rather is to really participate actively. Kanilang role yon to build a just and humane society according to the Constitution. Ulit ako ng ulit na sinasabing hindi kasi naituro sa atin ang mga basic identity at duties natin. So, umiikot ako sa buong bansa. So, then I ask them to dream of something big for the country. And then I show them the data. Sabi ko, wag niyong isiping isolated kayo Sabi ko, ito ang data. So, if la-flash ko sa screen, yung data ng Barna Research, which shows that the Filipino young people are the most in the entire world, the one with the highest rating, self-rating of their belief that they are capable of positive contribution to nation building. Bukod tangi sila. And then I show them na ang Filipino poor ang pinakamalakas manalangin at maniwala sa daily prayer and devotion to God and help coming from God. And then I show them na 53% pala ay gusto si Jesus ang model at may personal relationship sila. Ibig sabihin, baligtad ito sa experience natin na ang Christianity natin ay hindi nakikita sa public service. Sabi ko, when your time comes, show them that this works. At ang kailangan na lang is equipping them for public service. So, we have programs, Ron, na tinuturo namin how to be good public servants. And I even lecture sa DILG, sa Local Government Academy nila, na gustong-gusto ng mga newly elected officials. Yung tinuturo ko, yung relationship ng faith at ng pagiging tapat sa oath nila to render public service and to hold themselves always accountable to the people. Hindi mo mahihiwalay yung innermost being ng tao at ang oath na kinukuha niya that he takes every time he assumes a public office. And you know what? It's very well appreciated. At humihingi sila ng tulong. Sabi ng mga newly elected governors and mayors, how then do we break the cycle of corruption? Yan ang solution at yan ang next na pupuntahan natin. Oo, ang ganda po diyan ano. Ang ganda po no na talagang i-connect din natin yung Christianity tsaka yung mga transcendence natin ano. Pero CJ, yun pong ano pong masasabi ninyo dito sa mga comment ng mga netizen, especially yung mga kabataan po no, na ginagamit yung Bible, ginagamit yung mga scriptures doon sa kanilang pagtatalo-talo sa loob ng yun, yung mga ganung bagay po kasi kino-comment po madalas ng mga netizen po yun. Oo nga alam mo kasi, nagkaroon ng optics, no? Yung tinatawag na performative Christianity. At nakikita mo yon for a long time, pupunta sa misa, yung mga politicians, luluhod, bibindisyon na ng pare. Tapos ngayon ang nakikita mo sa evangelicals, mga pastor naman. Medyo madami-dami sila at maraming pastor pupunta sa isang politician at ipapakita ang prayer. Hindi masama ang bendisyon at ang prayer. Neutral naman kasi talaga dapat lahat ipag-pray. Pati ang neighbor natin na walang posisyon, talagang dapat i-pray natin at i-bless. Pero ang masama is when it is inserted para i-evade yung accountability. Halimbawa, ang usapan, hindi naman ang usapan, may faith ka ba o hindi sa Diyos? Hindi naman yan, hindi relevant yan sa proceedings Pag pinapasok mo yung usapan ng may faith ako, Kristiyano ako, etc., when what is being asked is, nagnakaw ba? Sumusunod ba sa rules? Ang tinatawag dyan is deflection by performative Christianity. Hindi pwede yun. Foul yun. Foul. Kasi out of respect for the institution and the processes na napagkasunduan na naman ng mga kababayan natin, kung ano ang issue sa table, yun ang sagutin. Kasi pag pinasok mo yung kung ano-ano gaya ng iyong na ikaw ay supporter ng church, etc., na hindi naman yun ang issue,
Ibig sabihin mo, you're trying to attract public support for that identity or that branding. Pero iniiwasan mo basically yung kailangang ikahon na issue na dapat pag-usapan. Most of the time, right now, accountability. Yun ang problema. So, it's a device na hindi maganda ang nakikita ko. Totoo po yun, ano. At saka yung rage ng tao, ramdam na ramdam ngayon. Ako po ay tumutulong din sa mga kabataan at sa iba't ibang mga organisasyon po, no. Nakikita ko po talaga yung mga kabataan gustong-gustong ilunsad yung good governance, yung transparency, accountability, pero hindi natin nakikita ngayon kung bakit gano'n, no? Ano nangyayari sa Pilipinas. And speaking of kabataan po, CJ, nakikita ko po kasi sa mga page po ninyo na madalas din po kayong nagsasalita, no, sa mga universities po. Ano po yung tingin ninyo na pinakamalaking kinakaharap na challenge ng young Filipinos ngayon? Yung unang-una is internal. Kasi may galit yung maraming kabataan sa older generation. And they cannot live and grow into adults kasi later in life, they will realize, mali pala kami na nagalit kami sa older generation. Yung idea ba na victims sila, yan ang greatest impediment to progress in any country. When citizens think that they are victims and continue to look for villains at hindi makaalis dun sa idea na victim sila, yun ang mga problem, yan ang root of so much bitterness and anger. Ang problema kasi, yung mga kabataan, dapat ma-realize nila na unang-una, we are very fortunate to live in a functioning democracy. Functioning pa rin ang democracy natin, although the institutions are failing. So, ibig sabihin, because we are a democracy, yung voice nila is still preserved. Marami pa rin avenues. Halimbawa, yung mga bata sa kanila pwedeng tumakbo sa SK. With greater exposure, tumakbo sa barangay. And then eventually, papasok na sila sa mayoralty or council positions. And then gubernatorial and national elective positions. But beyond that, ang dami-daming mga positions ngayon sa government na naghihintay ng mga reformist young blood. And then, eventually, pag nakikita mo that the hope of our country is really the entire country rising up, sama sila sa civil society, sama sila sa mga faith-based communities na gustong-gusto talagang mag-contribute to nation building. Yun ang dapat nilang i-focus. While there are problems, they should never look at themselves as victims. Consider the fact na ang dami-dami nilang pwede pang gawin. Siyempre, yung tinatawag na victimization by sexual abuse, etc. Marami yan, ano? And there are legal processes para makakuha ng hustisya dyan. But if the young people can avoid being mired in anger, mas marami tayong magagawa. So I tell them that. And then dun sa mga willing, yung able to abide Bible truths, no? I show them yung mga victory assurances rather, and yung sinasabi sa Bible na yung resurrection power of Christ. Kung open sila sa spiritual things, they should understand that Christianity, which is the dominant religion here, is a religion of victory. And yung power ng Holy Spirit is being offered. Ang Holy Spirit has always been considered in culture to be a reality, ha. Lately lang itong 300 years na kinakancel talaga the concept of spiritual supernatural things. So pag nakikita nila yon, that even those spiritual supernatural things, yung sinasabi mong transcendent essence of man, ay actually defended in the Constitution. And in fact, sabi sa Constitution, unahin ng state ang spiritual and moral development ng youth, pati ang eskwelahan, responsible for instilling spiritual development, pati ang Youth in Nation Building Act, nagsasabing kailangan may faith in the Creator. Pag nakita mo yon, and then you redirect faith into non-performative display of religiosity, but really the essence, which is look for na good news to the poor, clothing to the naked,
food to the hungry, water to the thirsty, uh, freedom to the imprisoned, freedom to those in bondage. Pag nakita mo yun ng essence ng life na talagang Christian life na talagang devoted with integrity, walang makakapigil sa pag-angat ng Pilipinas. Kaya natin gawin lahat ng ating mga dreams kasi andyan both yung ating talino, talent, binigay, tapos yung pusong mapagmahal sa kapwa, and then a set of rules ng Constitution at ng Bible that merge to show na ang contribution sa bayan ang isa sa pinaka-konkretong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. That is the kind of tone I carry everywhere, and everywhere it is so warmly received. Kasi yung potential for healing, even of relationships, is carried within those concepts. Kaya yung hindi na sila mag-blame, they will look for healing, although syempre justice should still be pursued, no? Ang powerful nun. And then the young people are encouraged to pledge to love their country and to really do concrete action at hindi lang theory at hindi lang being in the church, worshiping and praying, but really serving the community and looking after the welfare of their fellow men. Konkreto, it's a complete package of a reconciled mind to the fact na tayo may meaningful purpose dito sa bayang Pilipinas. Ganda po nun, ano. Habang nakikinig po ako sa inyo, bumabalik sa akin yung mga parang lecture ko nung nagtuturo pa ako ng philosophy, ano. At saka nung ako ay seminarista pa, ganyan ang mga pinag-uusapan po namin, no. Pero CJ, no, marami pong mga kababayan natin ang nalilito kasi merong separation of church and state. Ano po ba ang nangyayari? Marami nagsasabi, bakit nangangalam ang simbahan ngayon? Bakit masyado silang vocal? Ano po kaya ang take nyo dito? Yung separation of church and state was just a practical one-liner written by one of the founders of the US Constitution. Sabi niya, huwag mo nang makialam yung ecclesiastical authority sa pagpapatakbo ng union. That was in the early stages of the US Constitution and the constitutional debates. And then, habang yung mga American judges mas na-expose to European liberal thinking, inadapt nila yan. And then, maraming US decisions about separation of church and state. But we have a different constitution. In 1987, the commissioners, and this 87 constitution was ratified by 77% of our people, made sure na unlike other constitutions, unang-una, ini-install si God, Almighty God, a personal Almighty God, as the source of help for us to establish a just and humane society sa preamble. Then, while they said that the separation of church and state is inviolable, ang ating Supreme Court said it is confined basically to instances where the faith cannot purposefully divert resources to the establishment or promotion of a religion. Just imagine, upheld yung mga nag-i-issue ng mga postage stamps na celebrating halimbawa the founding of the INC Day. Yung mga ganong mga celebrations, may postage stamp and valid yan. Meron tayong mga decision sa Supreme Court na ang mga Jehovah hindi pwedeng pilitin na mag-sumpa sa watawat if their religion prohibits them from doing so. Tapos may isang kaso na yung hindi civilly married under our civil law was married actually under the church. Sabi ng Supreme Court, hindi naman immoral yan. Kasi yung religious freedom niya said that she is actually a married person. So hindi nag-violate ng personal code nila at hindi pwedeng i-discipline for that or tanggalin sa trabaho. And ang latest is in 2012 when we had Imbong versus Ochoa on the Reproductive Health Act. Yung sinabi ng Supreme Court, hindi pwedeng i-trump. Ibig sabihin, hindi pwedeng pangunahan ng mga requirements na accessible ang contraceptives sa mga adults. Hindi pwedeng pangunahan ito, pangunahan ng right na ito, ang right to freedom of religion. Sabi ng Supreme Court, nangunguna pa rin
ang freedom of religion. So, yung pasensya po. Sorry. So yung ano, summer po yung init kaya nahihirapan yung aking system. Yung nakikita natin ngayong pagbibigay ng moral clarity ang simbahan is very important. Kasi so andun ang freedom of religion jurisprudence natin, and then ang constitution natin may explicit provisions. Ano po? Yung sinabi kong Article 2, Section 12 and Section 13, yung sanctity of life, sanctity of the unborn. Tapos yung youth, kailangan i-develop ng state for yung spiritual development for nation building. Yung Article 14, Section 3, sinasabi po na lahat ng educational institutions dapat i-promote ang spiritual development ng mga kabataan. And then, Article 14, that same article po ng Constitution, sabi, religious instruction shall be provided in public schools during regular class hours. Ang requirement lang ay 3 things. Unang-una, may written request ang parent. Pangalawa, yung magtuturo comes from the religious background of the parents. And third, walang cost sa government. So yung sinasabi na hindi pwedeng ipasok ang relihiyon sa public schools, sa public discourses, are really wrong. Kasi in fact, in Article 15 of the Constitution, there is an entire article composed of several chapters na ang parents ang may primary right talaga sa mga bata according to their religious convictions nila i-raise at dapat silang unang manguna sa pag-decide ng policy para sa pamilya. So go ahead, all of those who have views and who belong to the religious sector, go ahead and participate. Nothing can stop you. The Constitution is behind you. Correct. Sobrang ganda po nun, ano. Sa mga bagong nakikinig at nanonood ngayon, kasama po natin si former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. At sa amin pong pagbabalik, tayo pa'y magkakaroon lamang ng maikling commercial break. Pag-uusapan po natin sa pagbabalik ang libro ni CJ Sereno. Mamaya po yan sa pagbabalik po namin dito sa Lingkod Bayan Unfiltered. Ang power ng accountability, pag ginawa mo accountable ang isang taong nagkasala, lalakas ang lipunan from that. Now, you wrote this book. It's called The Christian Framework for National Development because you believe that genuine Christianity, yung tunay na itinuturo ni Jesucristo, should be the framework for how the Philippines should grow. Ang leader na kailangan natin ay may transcendent vision. Pag sabi kong transcendent vision, hindi niya nakikita lang ang 6 years. Kaya niyang makita ang 24 years. Kaya niyang makita ang 48 years. 24 years is 1 generation. Okay. So pag nagplaplano yung leader na yon, sa 6 years na kukumpasin niya, kasi ang presidente taga-kumpas, ano? Yung sanggol na pinanganak. On his inauguration, 6 years from now, when his term ends, malusog, nakaregister, may pamilya, hindi stunted ang utak, nakapasok sa daycare or sa homeschool, tapos after that, naitayo na niya yung foundations ng basic education na pagpasok sa grade school at high school, matututong maging contributor to the community. And then, of course, yung example ng leader. Kasi, ayoko mag-sound partisan, but we had 2 leaders na hindi mo makita na nangupit ni Cinco. So, sana more and more leaders will rise like that from the lowest level, sangguniang kabataan, barangay, all the way to the presidency. Kami po ay nagbabalik muli dito sa Lingkod Bayan Unfiltered ni former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayan po, pag-usapan po natin, CJ Sereno, ang inyong libro. Paano po ito nagsimula at ano po ang behind this book? Anong kwento behind this book po? Ang kwento ng librong ito ay nakita ko as Chief Justice na yung tao,
pag hindi yung puso ay aligned to a high calling, ang dali-daling mag-compromise. In other words, I'm not talking about nominal Christians, no, yung mga nagsasabing ako ay Kristiyano pero hindi inaayos. Ang pinag-uusapan kong Christian perspective dito ay yung naintindihan na that the life being offered that by Christ is not one meant for Him alone. Kaya nga ako, I've gone all over the country saying, basagin na natin yung idea na kaya ka lang sinave ay para pumunta ka sa langit at mag-enjoy ka ng buhay na walang hanggan. Basagin natin yung self-centered concept na yon. Pagkat hindi naman ang Diyos nagsasayang ng oras na isi-save ka according to yung belief nila, no, na tapos bahala na, wala ka nang gagawin. Kaya tayo tinatawag sa buhay with Christ is because there is a great plan for the world. And dahil tayo ay Pilipino, laking gift yung binigay sa atin ng isang constitution that urges us to use faith as our platform for building up the nation, including the family. May special chapter ako on the family. So when I realized that after I left the Supreme Court, many have been asking me to write down my thoughts. Principally, si Pastor Caloy Dino, kasi siya, pastor na umiiyak ang puso, bakit ang bansa natin ay bagsak na bagsak pa rin. At out of the urgings of these people, I said that out of all the ideologies that are being offered to us in the Philippines, kasi merong isang ideology na ang state ang dapat i-worship. You can see that in the where the state is becoming like a religion, like in the communist countries where individual conscience cannot prevail over the dictate of the state. The state is the religion. Meron naman sa West, ang ginagawang religion ay Diyos ang tao. At sinasabing there is no objective right and wrong, only man decides, no one else. So ang Diyos dyan ay tao. That's happening in the West. Nakita mo naman yung destruction ng West, yung destruction ng family. Sure, there was material prosperity, but it came and they sacrificed the more important things in life. And I would like to point out na kaya materially prosperous ang West is because of its Christian foundations, which they have turned their backs on. So there is a third way. And this is pointed out to us by the Constitution, by a Constitution that honors God, that always emphasizes the transcendent nature of man, na siya ay may spirit, hindi lang body. And the focus on the family as the foundation of the nation. Sabi ko, wala kang makikitang ganitong Constitution. So if you are afraid na pag you sound na parang speak of Christian values, parang illegal ang ginagawa mo, gusto kong ipakita that that the Constitution in fact encourages the faith community to completely participate. Hindi theocracy, hindi para i-impose ang faith nila sa kapwa. Wala na yun tapos na yung panahon na ang state nagsasabi, kailangan kayong sumunod sa Kristyanismo. Tapos na po yun, hindi na po yun ang will ng Diyos sa atin. Kundi ang will niya ay ipakita natin yung self-sacrificial love ng first century Christians all the way up to the 300 years of Christianity. Ang mga Kristiyano ang nag-serve, naggumawa ng mga schools, ng mga hospitals, mga orphanages, sila ang nagpakita ng revolutionary outlook in life, kaya nabago ang Western world. Kaya bumagsak ang Rome, sabi niya, ang ganda-ganda pala nitong religion na ito, ang sama, masyado naman nilang dinikit sa power ang religion na yon. So sabi ko, let's go back to that. Just imagine, if every Christian understands na buo na siya kay Kristo at ibubuhos niya ang buhay niya in self-sacrificial love, ano ang hindi niya kayang pwedeng itulong sa kapwa at sa komunidad? Ibig sabihin, yung leisure niya, hindi niya uubusin para sa sarili niya. Yung spare money niya and even actually yung substance ng kanyang wealth, ibibigay niya for the promotion of the good of fellow men. Wala siyang nanakawin sa estado, hindi niya kakamkamin ng power for his self-aggrandizement, kundi it's a continuous
pattern of generations of Christians giving to bansang Pilipinas in self-giving love. In fact, ang theory ko, Christian energy, yung genuine Christian energy, is the largest untapped source of energy that can propel this country to development. So, right, yun po ang perspective na gusto kong ibigay sa lahat ng diskusyon ngayon. Ang ganda po nun, ano. At isa pong pwede naming ilagay, no, kasi darating na ang elections 2028. Isang pwede naming ilagay na trait, no, ng tatakbo, dapat meron siyang self-sacrificial love, no. Ang ganda po nun. Parang hindi ka papunta doon sa leisure, no, mas papunta ka sa public service. Ang ganda po nun. Opo. CJ, okay lang po bang itanong ko po itong tanong ng isang kababayan natin? Opo, naglilingkod po siya ngayon sa gobyerno. Gusto niya pong humingi ng advice ninyo, no? Naging advice po tuloy ngayon. Ito po ang Sige po. question niya. Paano po ninyo napanatili ang inyong courage at principles sa gitna ng political pressure? Siguro a lifetime of choosing to do what is right. Nung ako ay nasa path to great wealth as a young associate in the most prestigious law office, nanganak ako at nabuntis right after giving birth to my first child. And then it became clear to me I cannot raise my children properly if I had stayed as a young mother of very young children in the rat race. Tawag nating rat race yung Makati Life na po. So I gave that up. And then God proved himself to be the most generous giver. That small act of obedience, apaw-apaw ang pag-reward niya sa aking career. So I cannot not give all the gratitude and glory to God. Kasi when I left CSIP, Salazar, I said, this is the end, Lord. Yung pinapangako kong prosperity where I can lift my parents out of poverty, it has ended. Syempre, yung husband ko was a young executive, I knew na yung kita niya will be just enough for us. And I was going back to UP. Na at that time, no, poverty wages pa ang UP noon. So that is the life I chose. And what I did not know is that from that act of obedience, I saw my career blessed every step of the way. Hindi ko ini-struggle to be out there as number one. Until, pag nakikita niyo yung career ko from professor to international lawyer to executive director of a think tank, parang hindi yun path ng judiciary. But I did not know that something would strike the people I would touch, that there is something unique about me. So I got so many endorsements, not from the business community, but from former justices and also from the AIM presidents and from law professors. Hindi ko alam na masyadong magsa-strike pala kay President Aquino that I gave him a briefing on an international treaty, and I did not know that parang similar to the story of Mordecai in Chronicles, no, na, well, baka hindi alam ng ate. Basta, basically, I found myself being appointed without political or business backing. So walang allies ni President Aquino ang nag-propel sa akin sa judiciary. It just, I see it as a step by step guarding and guiding by the Lord. Now, nandun ka na ngayon sa most powerful position in the judiciary. And day by day, there were always challenges. Unang-una, it served me well na maaga pa lang sa aming marriage, my husband and I decided to live as simply as we could. Kasi ang key sa amin, we have enough. Christ is complete, has completely filled our hearts. And God has never failed us in any of our needs. So, kung kaya naming mas simple ang buhay, intentional na ginawa namin yun. Because it was to us internal freedom. Freedom to do what is right. You can resign pag nakikita mo you are being pushed to evil. Kaya mo mag-resign, hindi ka matatakot kasi may naitabi ka. And the freedom to help others.
In other words, hindi ka tingi-tingi at hindi ka grudging magbigay, kundi maluwag sa loob mo kasi nakita mo yung savings na yon inipon para sa iyo ng Diyos and your fellow man is in need. So maluwag sa amin yung pagtulong. So that kind of lifestyle served us in great stead when I was Chief Justice. Unang-una, ang ginawa kong message na napakalakas, nobody can bribe me. And if they dare, nakausapin ako, ipapakulong ko sila. Tatawag ako sa NBI, ipapadampot sila. So it was a strong message. Nobody can bribe, pressure this Chief Justice. And I think maganda na gano'n din ang reputation ng bawat isa. Kasi pag halimbawa nakitang hindi kayo papayag sa kalokohan, hindi na kayo sasama eh. Pero pag nakitang wala naman pala kayong stand sa honesty, isasama kayo. Bibigyan lang kayo ng kaunting kaparte. The moment you accept anything, dawit na kayo. And nakita ko sa lahat ng cases on corruption na sa ombudsman at sa courts, yung pinakamababa ang kinukulong nila kagad. Kasi yun ang mga pumipirma, yun ang may concrete evidence, yung mastermind nakakalusot. So kayong mga kababayan natin, kahit maliit kayo, huwag kayong gagawa ng mali. Even be ready to be a whistleblower kung kaya. Surround yourselves with people who think like you, who will pray for you. Maghanap kayo ng friend na lawyer, na ganun din ang mind, na ready kang i-defend pag nangyaring ginipit ka. Maghanap ka sa media ng mga reformists din para pwedeng mag-ingay pag ginigipit ka na. Don't try to do it alone. Ako, ang difficulty ko, meron code akong in-impose sa sarili ko na hindi ako tatakbo sa media. Kasi yung mga leaks ng mga decision, hinihingi ng mga media yun eh. In exchange for your access to them and yung ipropropagate nila yung kanilang yung kanilang yung position ng justice, I deliberately did not make use of that access kasi according to our code of ethics hindi dapat yun eh. So pero that was difficult. That was a painful decision I had to make to cut myself off from the help of those leakers, no? Pero ngayon, I can tell you, hindi ako nag-leak, hindi ako nag-violate ng ethical rules natin. Ang benefit naman yun, kahit wala na ako, kaya ako magkwento ng storya. Kaya ito ang napakaganda. I go around the country and I tell the young people, I did not compromise. If I had compromised, I cannot come to you now and look at you straight in the eye and tell you what is right is worth fighting for. In other words, parang hindi ko na ginamit ang perspective ng mundo, will you be able to gain from the position that you have? Rather, ang pinili kong path ay consistency. Kasi pag halimbawa mag-compromise ako at one point, paano ko ma-ensure na yung red line na internally nandito, I can maintain it? Ibig sabihin, na-compromise na ako sa unang beses, di kaya ko pang ma-compromise sa pangalawa, pangatlo, until I slide down. And that is how backsliding, and that is how corruption starts. You start with the small part of corruption, you don't repent, you don't turn your back to it, but that the second round of corruption will come very shortly kasi may reputation ka na tumatanggap ka eh. So, that was very, very important to us so that itong concrete na prayer ko pag halimbawa pinapakain ako ng napakasarap na ang mamahal ng meals, I pray to God, Lord, thank you, natitikman ko ito kasi ino-honor nila yung position ko, no? But let it not stick to my taste. Let it not get under my skin. Huwag kong hanapin. Pag simple naman ang pagkain, ayan, I try na kung pwedeng simpleng masarap na pagkain sa bahay or sa mga ibang mga kamag-anak or wherever, then I thank God, Lord, you are the God of my tongue. You created it. Let this taste as good as the most expensive meal I have tasted. In other words, it was really an attitude to life. Knowing that what is most important is internal freedom to do what is right. So, yung life ko, dinesign namin mag-asawa according to those beliefs. Ang ganda po nun, yung advice po ninyo na what is right is what
worth fighting for. Ang It's ganda, worth fighting is for. worth fighting for. No? Sobrang ganda nun. Ayan, marami po ako nasulat no, sa ating usapan po ngayon. And share ko lang din po, noong pong last election po, si Jay Sereno, ako po ay may isang program din po na ang title ay Tinig ng Kinabukasan. Interview po yon sa mga senatorial balls. Alam niyo po, meron pong isang tumatakbong senador noon na kinausap kami at ang prod team ko na magbabayad siya sa amin, sa kanila manggagaling yung question, tapos sila mag-e-edit. Alam niyo, sobrang laki po ng ibibigay sana. Pero hindi namin tinanggap kasi kaya nga namin ginagawa itong interview na ganito para malaman ng taong bayan kung ano yung goal mo, kung ano yung purpose mo sa pagtakbo. Sa ginagawa mo, nakikita namin na hindi ka dapat iboto. At ano naman po, fortunately, hindi naman po siya nanalo. At Salamat grabe lang. po. Salamat sa Opo. Diyos. Sobra po. Ang dami pong mga ganun din po. Kahit po ngayon, dito sa Lingkod Bayan Unfiltered, may mga gustong magpa-interview pero sa kanila manggagaling yung questions. Hindi po kami Grabe. pumapayag. Pwede ako magkwento ng isang kwentong ikli lang. Ah. Inimbita ako ng mga pastors ng CCF at the time na ginigipit ako. May isang young person, siguro kasama siya sa technical team, nag-slip sa akin ng sulat. Ang sabi niya, Chief, ako, lalaki siya, no? I was raped when I was young. We fought and lodged a complaint and we lost. And masyadong painful yun sa akin. Just imagine, double injustice yun, no? Unjustly sexually assaulted and then unjustly denied yung fight niya for justice. So, durug na durug siya. I found God and I learned to forgive. But I want to go to law, but my mother said, if you go to law, it will be your death. Ibig sabihin, siguro marere-traumatize siya. Yun ang kanilang theory ng mother niya. Ang sabi ng bata, but every time I see you fighting, I feel like I am winning. So mga kababayan, fight for what is right. You don't know who is winning, who feels vindicated, simply because you are fighting. Hindi kailangan kasing direct cause na yung mga victims ng specific crimes or specific situations, yun ang lagi mong ipaglalaban. But the fact that you are fighting, nagkakaroon ng osmosis ng atmosphere na ibig sabihin tama palang lumaban para sa totoo. So, friends, everyone, Filipinos, let's keep on fighting for what is right. We will be winners. We don't know who those are who are victims but are actually finding healing in our fight. Ayan, maraming salamat po si Jay Sereno sa inyong oras po. As much as I want na extend pa to, alam ko po marami pa rin po kayong gagawin at limited lang din po ang ating oras no sa Spotify. Ayan po. Muli po mula po sa govlearn.ph kami po ay taus-pusong nagpapasalamat. Actually po CJ, ito ay suntok sa buwan lamang na mag-message po sa inyo pero ito po na nandito na po tayo. Maraming salamat po. Thank you very much, Doc Ron, my friend. Can I call you my friend, Ron? Salamat. God bless you. God bless din po. And hopefully, pag nandito po kayo sa Cavite, makapag-meet po tayo at mapapirmahan ko ang libro. At may bibigay din po ako sa inyong mga authored books ko po. Wow, I will definitely make sure na makita kita, magkwentuhan tayo, mag-share tayo ng kape at tinapay. And God bless all Filipinos who love their country. May pag-asa ang bayan. Yung mga pagkakamali ng ating mga leaders, hindi natin uulitin yan. We will raise a nation of young people who honor God, who honor their families, and who love their country. Maraming salamat po CJ Sereno. At ito po ang ating season ender. Magsi-season 3 na po tayo. Sa season 3 po natin, kasama na po natin ang isang agency po no ng gobyerno na doon na po tayo, naka-studio na po tayo tapos sila na po ang bahalang mag-program po sa atin. Sobrang laki ng naging impact ng Lingkod Bayan at Unfiltered for 24 episodes po na nakinig po kayo sa mga episodes with Mayor Benji Magalong, with CJ Sereno. Sobrang ang dami pong mga napulot na aral
at magagamit araw-araw. At ang takeaway ko ngayon, sobrang ganda. What is right is worth fighting for, worth living for. Okay po. Sa Lingkod Bayan Unfiltered, nakita natin na ang serbisyo publiko ay hindi lang posisyon kundi araw-araw na desisyon. Maraming salamat po muli kay CJ Sereno sa pagbabahagi ng oras, karanasan at pananaw. At salamat sa lahat ng nanood at nakinig hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered dito sa govlearn.ph. Usapang totoo, serbisyong may pananagutan.